Sa unang pagbasa, narinig natin ang pagtutunggali ng dalawang propeta, si Jeremias at si Ananias. Ang Israel ay natalo ng Babylonia at dinala ng Haring Nebuchadnezzar ang lahat ng mga nasa templo, lalo na ang mga gintong ginagamit sa pagsamba. Kung kaya nga't ang bayang Israel ay nalulugmok sa pagkatalo. At narito si Ananias, tinaguri ang propeta na nagsasabi sa Israel, huwag kayong mag-alala, mababawi natin ang kinuha sa templo. Magwawagi na tayo. Ngunit batid ni Jeremias, ayon sa sinabi ng Diyos, na hindi ganun ang mangyayari sapagkat hindi pa nagbabalik loob ang Israel. Kaya nga't kanyang tinagpo si Ananias at sinabi niyang mali ang iyong propesiya. Ngunit nanindigan si Ananias. Si Jeremias noon ay may suot na pamatok para ipaalala sa Israel ang bigat ng kasalanan, ang siyang dahilan kung bakit sila napuksa ng kalaban. Kung kaya nga't sabi ni Jeremias, kung gusto niyong lumaya, tanggalin ninyo ang kasalanan na nagpapaalipin sa inyo, ang siyang dahilan ng inyong pagkatalo. Ngunit matigas ang ulo ni Ananias. Gusto niyang bigyang konsuelo ang kanyang mga kababayan. Kaya't bagamat hindi totoo, sinasabi niya, hindi, magwawagi na tayo, mapapalaya na tayo, makakabalik na tayo. Kaya nga sa bandang huli, si Ananias ay namatay sapagkat nais ipakita ng Diyos na huwad ang pag-asang kanyang ibinibigay sa mga kababayan niya. Huwad ang kanyang balita. Peke, paasa, ika nga. Mga kapatid, ito ay napakagandang paalala sa atin. Minsan kahit sa simbahan, sa mga taong humaharap sa atin bilang mga religyoso, mas madali ang magsabi ng mga balitang paasa. Mas sisikat ka doon. Mas papalakpakan ka ng mga tao. Mas dudumugin ka ng mga tao. Kaya kahit ang ibang mga pastor, ibang mga mangangaral, pwede ring mga pare. Pwede ho kaming pumunta rito sa harapan ninyo at magpatawa na lang. Pwede ho kaming sabihin lagi sa inyo, gagaling kayo, yayaman kayo, aasenso kayo. Ngunit, hindi iyon ang tungkulin ng isang propeta. Ang tunay na propeta, ipinapaalala din sa atin ang ating pagkakamali. Ang tunay na propeta, ipinapaalala sa atin ang ating tunay na pagkukulang upang tayo'y manumbalik sa awa ng Diyos. Ito rin yung nais iwasan ni Jesus Nazareno. Narinig natin uli yung himala ng pagpapakain sa mga tao. Sa lahat ng ebanghelyo, sa 4 na ebanghelyo, binabanggit ang kwentong ito sapagkat ito ay isang himala na maaring magdulot ng maling pangunawa sa mga tao. Akala nila si Jesus ay dumating para mamigay lang ng tinapay, para magpakain lang, para lutasin lang yung problema nila dito sa lupa. Kaya nga 'di ba anong ginawa ng mga tao? Gusto nilang gawing hari si Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Umalis. Dahil ayaw niyang magmukhang
paasa lang sa mga tao. Ayaw niyang isipin ng mga tao, nandito ko para magbigay lang ng tinapay, magbigay lang ng mga makalupang pangangailangan ninyo. Hindi ako nandito para lang ibigay lahat ng hiling ninyo. Nagparito ako upang ipahayag ang awa ng Ama, upang iligtas kayo hindi lamang dito sa lupa, kung hindi sa kasalanan. Yun ang mas malalim na pinatutukuyan ng himala ng pagpapakain sa mga tao. Mas malalim na pagkagutom ang gustong bigyang lunas ni Jesus Nazareno, ang pagkagutom ng kaluluwa. At ito sana mga kapatid, ang lagi nating maalala. Hindi paasa si Jesus Nazareno. Ako na po nagsasabi, hindi lahat ng hinihiling natin ibibigay niya. Hindi lahat ng gusto natin ipagkakaloob sa atin. Ngunit, ang tunay nating kailangan, ang siyang ibibigay sa atin ni Jesus Nazareno. Kaligtasan, pagtutuwid ng buhay, paglapit sa Ama. Huwag tayong tumulad kay Ananias na para lang sumaya ang mga tao, sasabihin lang natin yung kanais-nais. Sasabihin lang natin kung ano yung maganda sa pandinig at katanggap-tanggap lagi. Sapagkat kung tayo tunay na alagad ni Jesus Nazareno, tunay yung tagapagdala ng mabuting balita, minsan kahit nakakasakit, gaya ng nangyari kay Jeremias, sasabihin natin, kahit na hindi ito kaaya-aya, ito ang ating ipababatid. Ngayong araw na ito ay kapistahan ng pagtatalaga ng Basilica Mayor na nakatalaga sa mahal na Birheng Maria sa Roma. Ang bawat simbahan katulad ng dambana ni Jesus Nazareno ay lugar ng mabuting balita. Hindi ito lugar ng paasa, kundi ng tunay na pag-asa. Sana po tuwing tayo nasa simbahan, ang tunay nating marinig ay ang pag-asa ng Diyos, hindi ang paasa ng tao. Madaling malinlang. Kaya nga kahit sa social media, ayan, malapit na uli ang halalan, marami tayong maririnig ng mga pangako. Parang pangako ni Ananias. Aasenso na tayo, aayos na uli ang buhay. Sana ang marinig natin at ang mas tanggapin natin yung katulad ni Jeremias, katulad ni Jesus Nazareno, na nagpapabatid ng katotohanan na minsan masakit, minsan naghahamon, minsan nagtatama at nagtutuwid, sapagkat yun ang tunay na biyaya ng Diyos. Yun ang tunay na kailangan natin. Yun ang tunay na makabubuti sa atin. Sapagkat ang simbahan ay lugar hindi ng paasa, kung hindi ng pag-asa ng Diyos.